Hello sa lahat! Ako si Jenny Beth. At ako naman si Fiona. Hello. Welcome sa Modern Marites Podcast, kung saan ang chismis ay may sustansya. Yes, kailangan may sustansya ng chismis ngayon kasi dapat meron tayong mahalagang pananaw sa buhay. Kaya ito kami ngayon, puma-podcast, michika bilang inyong mga modern marites. Tayo na to eh. Ayun na to. Tayo na to, mga modern marites. Ayun, so ano ba, syempre bakasyon, walang si Atlas, walang school for the meantime, so medyo hayahay ang nanay. Hindi ka takbo dito, takbo doon. Oo, hindi, walang may nabawas sa schedule. Okay. Pero may ano pa rin siya, sports. At saka yung mga... Oo, ano pa rin, yun lang yung school lang niya. So, bali yung mornings niya. Kasi, pag morning, Monday to Friday, yun yung school niya. Tapos, Monday, therapy. Tapos, meron pa siyang piano lesson. Continuous yun. Tapos, yung football niya, continuous din. Anong niya? Anong, since meron na siyang mga extracurricular, ano yung mga gusto niyang maging paglaki? May sinasabi na ba siya ng mga ganun? Wala pa siyang wala siyang idea. Ito nga sa kanya ang ito nga yung parang natutuwa ako sa kanya. Kasi pag tinatanong, he knows na he's 7 years old. Tapos pag tinatanong ko siya how old I am, nasabihin niya 6. So hindi siya hindi siya nagbibigay ng edad sa mga tao above 7. Lahat below 7. Wala siya. Although naman, pag sinabi ko, Atlas, do you love me? Yes. How many? 6 billions. Yung ganun. Ito nga, di ba kasi umalis ako, nagpunduan ako, tapos sabi ko sa kanya, Atlas, do you miss nanay? Sabi niya, yes. Sabi ko, how many misses? Sabi niya, 6 million. Okay, bye-bye. At na-feel ko talaga at last na 6 million yung pagka-miss mo sa akin. So, wala pa siyang ganun. Pag tinatanong ko siya kung gusto niya ba yung talaga yung ginagawa niya. Ang way ko para malaman yun is syempre inaano ko siya kung let's kasi yung tendency niya sumagot ng yes sa lahat is andyan talaga yan. As a bibo. As a bibo. So, inaano ko siya na at last let's stop football na, ganyan. Sabi niya, no, I want football. Or, at last stop piano. No, I want piano. Okay. So, yun yung tapos, ngayon, nag-start na siya mag role play doon sa mga cars niya. Gaano na siya. Tapos mahilig siya ngayon manood ng YouTube ng mga batang nagsi-stream ng Roblox. Tapos gagawin niya, hahanapin niya sa iPad niya. Tapos kung anong ginagawa doon sa TV, yun yung gagawin niya sa character niya. Oo, meron na siyang ganun. So, nag-ano talaga yung awareness niya. Tsaka yun nga, di ba, mahilig siya magbasa. Pero hindi fiction, hindi books. Mahilig siya magbasa ng words talaga. Like, if may nakikita siyang word, gusto niya malaman paano basahin yun. I-google niya ano meaning nun, ano mga pictures nun, paano yun banggitin. Sa kanya ko nga nalaman na meron pala sa Google yung paano i-pronounce, ganyan. Tapos after niya doon sa Google, i-check niya sa TikTok at saka sa YouTube Shorts kung ano yung mga researcher. Oo, ganun siya. So, halimbawa,
una gagawin niya, mahilig siya mag-Google Maps eh, 'di ba? Atlas na atlas talaga. Mag-Google Maps siya. Tapos pag meron siyang nabasang word, any word lang doon na ano sa kanya, i-search niya, i-Google niya. Tapos paano Ginagawa niya rin ba yung yung parang sa Google Maps, tapos nasa kalsada na siya. Tapos yung, ano lang siya, parang siyang namamasyal. mamasyal siya, ganon. Tapos pag may nakita siya na address na ano, or basta any word or and minsan signage, ganon. I-search niya yan. So, ganon siya. Ano siya, mahilig siya magbasa ng, actually hindi nga, it's not more of magbasa. Mahilig siya mag-research. Ganon. Mahilig siya mag-research. Si Yumi, Tapos, doon, encourage niya ako bumili ng ng manga of all that. Oo. Meron siyang manga na saan niya na, saan siya na-influence? parang hini-heal niya ang aking inner child. Charing. Kasi, nabanggit ko sa kanya noon na ang favorite ko talaga na anime nung bata ako na cartoon is si Sailor Moon. Oo. Tama lang. Tapos nung nasa bookshop kami, yun yung bumili. Tapos meron din siyang drawing ni Sailor Moon. Nagdo-drawing siya. Alam mo yun, yung parang dahil alam niyang love ko yon nung bata ako. Pinipick up In-immerse niya. Oo. Ayun, tapos, di ba, yung parang ang tender talaga ng heart ni Mayumi, no? Ano niya talaga, yung mamaya hanapin ko yung niya, yung drawing niya. May drawing siya. Nandito ata sa phone ko. Dali. Ito. Oy, ang cute naman. Pwede mo na yan ipatato. Oo. Dito, ganito kalaki. Ganyan, di ba? Diba? Ang cute. Oo, kasi tapos nung sabi ko, si Sailor Moon, di niya alam, anak niya pala si Chibiusa. Pero sa ibang world, tapos yung parang feeling niya, ako daw si Sailor Moon, tapos siya si Chibi. May mga ganun siyang So parang, mas natuwa pa siya lalo kasi may element na may mag-ina. Pero yung fact na parang pili natin to kasi gusto ko na rin to. Hindi lang naman dahil gusto niya for me. Pero yung gusto niya yung may gano'n na shared na na parang joy for doing something. Ganyan. So, isa yan. So, sabi nila naman sa school, siya, creative daw talaga siya. Niya yun, language niya talaga drawing. Pero yun lang naman din talaga mostly yung ginagawa nila, nagdo-draw. Kasi yun nga, diba, yung parang year-end celebration. Parang family day. Wala kasi sila nung moving up, Reneso, na awarding. Walang gano'n. So, parang, family day lang. Celebrated lahat. Diba? Hindi pala yun lang. Family day. Kasi lahat sinicelebrate. Hindi yung nag-perform well lang. True. Oo, yun. So, sana all. Oo, sana all. Gusto ko siya kasi dito mo na yung may background kasi ako on design thinking at saka experience design. Nag-training ako sa IDO din. Mga kami, teachers kami nung nag-masters pa ako dito. And then pumunta din kami sa US na may brief na training din. Pero yung nakikita ko talaga, yung mga teachers, experienced designers sila. Parang, pagpasok mo pa lang, parang, kasi sila nagbilin na sila na may book exchange. So, parang, nag-iwan ka ng book, tapos, based dun sa mga, na nadala din na books, pwede kang kumuha. Ganon. Kung ilan yung binigay mo, yun din makukuha mo. So, nagbigay si Mayumi, tapos may mga nakuha siya.
na books. That's one. Tapos meron yung isa, yung una mong ma-experience na ano, parang yung 6 years old na kasi yung group, yung class nila Yumi. So mas ano na sila, mas capable na sila to create stories, to articulate yon. Then silang may pinagawa sa kanila activity. Sabi ko ay ipopost ko to one day pero hindi pa nangyari one. Yung Parang two pa lang sila. yung sabi niya na yung ito, variants niya. Yung inano ko sa'yo, tinranslate ko sa'yo. So yan, meron silang mga stories na federate. Tapos parang dun sa garden ng school nila. Sabi ka umupo at saka basahin. Pero makikita mo talaga na kaya na mag-articulate ng thoughts ng mga bata. Ayan, Ayan, yung cat daw na lagi, cat witch na laging late. Wala siyang orasan, wala siyang watch. So, bumili siya sa Paris talaga. Watch. And after that, diba? Yung ano niya talaga, yung ability to creatively think beyond the box. Oo. Hindi ko kaya mag-isip ng ganyan. Yung parang karandoman ng mga bagay-bagay na parang okay. Diba? May gano'n. So, encourage kasi sila. Pero yung mga type ng activities kasi nila, so part yun ng to create, no? To create, not to consume. Ito yung na to foster creation talaga yung mag-draw, magsulat, mag-create ng story. Kasi hindi pa naman sila, kaya nga yung nila may drawing. Diba? Tapos sasabihin nila kasi hindi pa sila magaling, ayun din kasi hindi sila yung parang milestone based na dapat ganitong age marunong ka na magbasa, magsulat. Hindi, parang independent thought, creative thinking, yun talaga yung mas encourage, mas high priority siya for them. Kaya parang everyday din yung laging, hindi pala, everyday, tama, may tinatawag silang assembleya. Parang magsisit down lang sila tapos tatanungin, how was your day? What did you do yesterday? What did you do on the weekend? O kaya may certain topic. Ayun pala, nung tinanong ito na kung si Atlas meron na ba siyang sinabi na kung ano yung gusto niya. Yung one of their recent conversations na parang ano yung gusto mo paglaki? At ang sagot. Singer. Tapos na-realize, singer, basta nakalagay doon. Parang of all nga siya, yung pinakabaigsing sagot kasi so straightforward. Pero nakita yung mga sagot ng mga kaklase niya na parang, ako confused pa ako kung maging teacher or teacher ng ski o maging teacher ng something else. May mga ganun. May na sila, na-articulate na nila yung mga yon. Pero natuwa ako kay Yumi kasi parang yung kanya is more on passion niya kasi magkakanta ngayon. So, yun yung niya. Pero nung tinanong ko siya, sabi ko, kwento mo kay Papi habang kumakain kami ng dinner. Kwento mo kay Papi yung sinagot mo sa ganun na tanong na teacher. Tapos niya, I think I will change a bit. Maybe I will be a singer in the night and in the morning I will be a teacher. So, sing! Nagtitid. Pero kasi, para validation yon na yung teachers niya mabuti. Oo, true. Na parang gusto niya yung naging relationship nila. Maganda yung naging relationship nila. Kaya i-emulate niya. Sabi ko, teacher now at school or when you were little? Yes, like for little kids. Tuwa ako.
Diba? Diba? Ano siya, manifestation na yung impact sa kanya nung mga teachers niya is sobrang ganda for her to want to be one. Oo. Oo, diba? Mm. Kasi madali na, I want to be a Glinda. Kasi Oo. gown ni Glinda eh. Oo. Diba? So, I want to be a singer. Ganun ang boses ni, Cynthia, ni Elphaba. So, gusto ko. Pero yung, yun yung malaking impact, I think, Mm. na nabigay sa kanya ng mga teachers niya. Tapos yung doon sa yung family din, ano pa ba yung mga meron doon? So, yun, meron doon. Meron din yung parang gagawa lang sila So, yung parang may passport. yung may parang passport kasi nandun nakalista yung mga activities. Teka, ako kunin ito. For added impact. For documentation. Ito. Yung parang passport. Ang cute niyan. Ang cute Diba? niyan. Tapos, ito yung niya, yung laman. So, ito yung mga different activities. Oo. So, parang meron na gagawa ng flower bomb. Meron din yung gagawa sila ng parang tent or something. May mga simple. Kasi sa totoo lang, yun din yung napansin ko. Yung mga kids na, yung class lang nila yun, sila kasi yung pinamatatanda. Sila lang yung parang nag-showcase ng, nila, talent in a way, somehow, ng work nila. The rest, yung mga mas bata, walang ganong pressure na mag-perform. Parang nag-design lang ng activities yung mga teachers, like, ano pa ba? May parang onting sports, ganyan. Pero hindi na parang lahat ng artworks ng mga bata naka-display. Wala, hindi ganun. At tapos ito yung flower bomb. Parang gumawa sila ng flower bomb. Ayan. Ano pa ba? Tapos yung parang workshop sa light workshop, ganyan. Bale parang may black, ano tawag doon? Blue light, black light, ano tawag doon? Blue light ba yun? Yung parang nagiging luminous yung Oo, UV light. UV light. Parang hindi naman siya UV, baka mamatay naman. Germs ba yung Pero yung gano'n, nagdo-drawing sila na parang fluorescent yung mga ganyan-ganyan na bagay. Pero kasi yung nila, yung celebration ng, kumbaga, culmination nung nila, ng school year nila is something that they will really have fun. Like, experience for the kids. Hindi lang for the kids, but the entire family. Yung, yan talaga ang tunay na nobody's left behind. Oo. Hindi mo malalaman up to that point kung who perform better or if your child is better or worse than another child. Oo. Kasi sa totoo, hindi rin naman natin, alam mo yun, yung i-gauge mo yung bata, sino ba ang mas magaling sa ganito, ganyan. At saka saan ba natin dapat mini-measure? Ano ba yung dapat na mini-measure natin? Ano ba talaga yung standard? I mean, if we are going to base it sa real life, diba? Ano ba yung measurement ng success? Kasi success could be a little lapid, spending years in Senate na wala ka in naman silence in Senate. Diba? Sabi ko na nga, #fresh, #hayahay, #you say it best when you say nothing at all. But, plakado. As a mom na neurodivergent, diba? Ano yung, diba, ikaw, you often write about it, pero just to, parang share it here also, diba? Ano yung pinaka naging proud ka na progress ni Atlas? Regardless kung within sa school or outside of it. Yung niya, yung the ability to understand
friends. Mm. Oo, yung meron siyang, kasi halimbawa, di ba marami siyang activities. So, pag sa school, sasabihin niya sa akin, Nanay, today is Monday. I'm going to school. I'll see my friends. Yun sasabihin niya, hindi classmates ha. I'll see my friends. Is pangalanan niya kung sino yung mga friends, yung mga classmates niya. Tapos pag therapy na naman, sasabihin niya, Nanay, I'm going to therapy. I'll see my friends. Yun. Tapos babanggitin niya. Pag football naman, ganun ulit. Yung friends, anuhin niya talaga, babanggitin niya, oo. Tapos, halimbawa, meron siyang, pag nakikita niya na mga naka-uniform, yung mga iba, gusto niya din mag-uniform, ayaw niya yung ano. So, para kasi sa akin, sobrang big leap for him yun because before, wala talaga siya. Ayaw niya talaga makipag-socialize. But now, he's really learning things because of friends. Because of his friends, yung ang dami niyang nagagawa, dami niyang before fears niya, na now nagagawa niya na because his friends are doing it. So, So, part of it, play din. Kasi, diba? Oo, play. And, yun nga, yung may nakikipag-usap sa kanya. And, I think the reason is because with other kids, hindi niya nafe-feel na, na parang when he's talking with, sa adults, tatanungin siya. Kasi nga, di ba, may speech and language, siya talaga, struggle. So, kung may sinasabi siya, minsan, what at last? Ganun. With other kids, kasi walang ganon. So, ang confident niyang magsalita kahit na, and then the other kids would just, talk to him back. And then, parang for him, ang spontaneous ng conversation, ng communication with other kids, with his friends. So, he's really loving having friends. Yun yung pinaka-proud ako sa kanya. May napanood din ako sa nanay. Kasi yung naging award niya, di ba, is best in language siya. Ang ano naman dun is, kasi, yun nga, yung, ang hilig niya, talaga siya, part talaga ng autism niya is yung hyperlexia niya. And, although, yun din yung, meron talaga kaming sobrang complicated ng relationship naming magnanay sa words. Oo, parang pareho talaga kaming may talaga when it comes to words. It's catnip talaga siya for both of us. And for him to do well when it comes, kasi sa school naman niya, ini-encourage yung mga bata talaga, more of independence. Yung pino-foster nila naman, independence through play, sa pag-aaral. Kasi of course, they cannot get away from DepEd. Pero yung nakita ko na, kasi mag-isa lang siya nag-assignment. And although bihira sila mag-assignment, nag-assignment siya, mag-isa lang siya. Sabihan ko lang siya, at last you have an assignment in reading, in math. Saan na rin siyang kukuha ng book niya, ng worksheet niya. Tapos nagtatanong lang siya, what page, nanay? Siya na. Ako naman, hinahayaan ko siya. Kung mali ang isulat niya doon, carry bells. Kasi yun eh. Yun yung, niya eh. Isang beses nga nakita ko siya nag-assignment sa math. Sinabi ko siya, at last you have an assignment in math, ha? Pages, ganito, ganyan. Eh, yun nga kasi, di ba, hinahayaan lang namin siya. So, ba nakita ko naka-calculator? Yes, oo nga. Diba? Naka-calculator. So, hindi ko siya sinabihan na mali yan. Kasi, hindi rin naman... kahit naman tayo, di ba? Oo. And, di ba, sobrang, sobrang straightforward sa kanya. So, yung instruction dun, wala namang nakalagay na bawal mag-calculator. So,
Basta sinabihan ko lang yung principal na ganun yung ginawa ni Atlas. Kasi nga, pero hindi naman siya ni-reprimand. Wala namang ganun. Kasi nga, wala eh. It's part of the learning process na ng mga Ganun na. yan solve yung ano eh. Kasi Oo. it's not cheating or whatever. Oo. Buti nga, inano mo na lang na. Kasi yun yung logical for him to do. Yun nga, yun yung sa kanya. Kasi mahilig siya sa calculator, so he knows na that's what Oo. calculators are for. Diba? So, oo. And ang ano ho naman is nung ano nila, moving up nila. Kasi nga inclusive school sila. So, natutuwa ako kasi syempre makita mo doon yung convergence ng neurotypical kids and the neurospicy kids. And they are this community of kids and the parents na makita mo syempre sino ang mga batang may sensory issues. Pero yung wala ka talagang ma-feel na yung pagtitingin, yung ano talaga siya, parang sobrang the essence of what an inclusive school is, which is really to open or to make awareness na pwede yung ganito, pwede mag-coexist yung mga ganitong kids. And yun yung pinaka na proud ako doon sa school nila and the parents. And alam mo yun, di ko nga alam na si Atlas is making friends kahit na yung older kids pala. Kasi nung ano na kami, so nung nandun na kami nun, hi Atlas! Gumaganon yung mga kids. Oy Atlas, you're here! Mga ganun sila. Kasi ganun si Atlas, hi! Ganun. Eh, hindi naman niya yung mga classmates kasi nga mga ano yun, mga grade 3, grade 4, grade 5, oo. And, wala lang, nakaka-proud na the school was able to create that kind of environment. Kasi, alam mo naman dito sa atin, sobrang hirap talaga. Privilege talaga sa amin na makahanap kami ng ganyang school. And, ang pinakasad doon is hindi lahat. Ang konti lang namin na nakakahanap ng ganyan. Sino ba yung DepEd? Di ba? Mga nakaraang taon. Sino ba yan? So yun, di ba parang in ano siya, it's a step for us, and I really hope na ito yung mga seeds that will grow into seedlings, and in the future ito yung mga batang magke-create ng waves of with better discernment, ganyan. So yun lang, it's aside sa salamat ang kapag-rest ng nanay ng isang buwan. Ikaw, ano naman ang ano mo? Tapos na naman yung time. Kaya nga eh.